Hello! Nandito po ang inyong lingkod na si Sister Mary Grace, Komandante Johnson. Ngayon po ay nais kong ibahagi sa inyo ang living testimony ng aking asawa na si Brother Jason Johnson. Ang sabi niya dito, lumaki ako sa isang pamilyang may problema sa alak. Dahil dito, naging normal sa akin ang pag-inom noong bata pa ako. Naaalala ko ang stepdad ko na araw-araw ay naglalagay ng vodka sa lalagyan ng creamer para madala niya ito sa trabaho. Madalas din akong magising sa kalagitnaan ng gabi at makita siyang umiinom ng vodka. Direkta ito mula sa bote. Ibig sabihin, tinutungga. Tuwing birthday or Christmas, pinakamahal na vodka ang karaniwang regalo namin sa kanya. Kalaunan, ang nanay ko ay nakisabay na rin sa pag-inom hanggang sa magkaroon din siya ng problema sa alak. Noong mga nasa 13 or 14 years old na ako, nagsimula na rin akong uminom. Palihim akong kumukuha ng kaunting alak mula sa mga bote sa bahay. Kapag napansin kong nababawasan na ang laman, dinadagdagan ko ito ng tubig para hindi halata. Para sa akin, normal lang ang pag-inom. Bahagi na ito ng pang-araw-araw kong buhay. Habang lumalaki ako, nakisama ako sa mga kaibigang may masasamang bisyo. Nasubukan ko na rin ang mag-drugs, pero ang alak talaga ang naging pinakamalaking bisyo ko. Pagkatapos ng high school, naging manager ako sa isang restaurant. Dahil manager ako, nag-hire ako ng marami kong mga kaibigan. At may susi ako ng restaurant. Madalas kaming palihim na pumapasok sa gabi para magluto ng pagkain para sa mga party at umiinom. Umiinom din ako habang nasa trabaho at gumagawa pa ng matatapang na inumin para maiuwi. Sa huli, natanggal ako sa trabaho. They fired me dahil sa maling pakikisalamuha ko sa mga empleyado. Hindi ko alam ang susunod kong gagawin para maayos ang aking buhay. Kaya naman, hinikayat ako ng aking kapatid na lalaki na sumali sa United States Navy noong year 2007. Naging AME ako or Aviation Structural Mechanic Emergency Equipment. Ang trabaho ko ay mag-maintenance ng mga ejection seat sa warjet, magpalit ng mga explosive device at tiyaking maayos at safe ang life support system ng mga pilots. Nagustuhan ko ang trabaho at naging mahusay ako rito. Mabilis akong na-promote at nakakuha ng maraming awards. Pero ang buhay sa Navy ay lalo rin nagbigay ng pagkakataon para uminom. Kapag nasa barracks ako, nag-iinom pa rin. Kapag nasa deployment ako, nag-iinom pa rin. Kapag nasa port, nag-iinom pa rin. Pagkatapos ng deployment, inom ulit para bumawi. Unti-unti akong naging isang functional alcoholic. Sa trabaho, mahusay ako. Nakakatanggap agad ako ng mga awards, promotion sa murang edad at magandang evaluations. Naging supervisor ako sa mga tao at sa aming shop. Pero sa likod ng lahat ng iyon, patuloy akong nalululong sa alak. Palagi kong kinukumbinsi ang sarili ko na hindi pa ako alcoholic. Sinasabi ko, hindi naman ako tulad ng stepfather ko. Hindi ako umiinom habang nagtatrabaho. Pero dumating ang panahon na ginagawa ko na rin ang mismong mga bagay na dati kong kinokondem.
Unti-unting umikot ang buhay ko sa alak. Para sa akin, ang pag-inom ang naging gantimpala sa lahat ng paghihirap ko sa trabaho. Kahit nagkakatrabaho ako ng maayos at nakakapag-deploy ng ilang buwan, niloloko ko ang sarili kong isip na wala akong problema sa alak. Pero hindi huminto ang pag-inom ko, lalo lamang itong lumala. Dumating ang taong year 2012, nadestino ako sa Atsugi, Japan. Dito nagsimula ang madalas kong pagba-blackout. Ang huli kong naaalala ay naghahanda ako lumabas kasama ang mga kaibigan ko. O nasa unang bar pa lamang kami. Pagkatapos noon, wala na akong maalala sa gabing iyon dahil sa kalasingan. Kinabukasan, ikinukwento na lang ng mga ko-navy ko, kaibigan ko, ang ginawa ko habang lasing nung gabing yun. May mga taong lumalapit na sa akin at nagtatanong kung may problema na daw ba ako sa alak. Lagi kong sinasagot, hindi, na parami lang talaga ang inom ko kagabi. Dahil ayokong tanungin ako ng mga tao, mas pinili kong uminom ng mag-isa. Unti-unti kong inilayo ang sarili ko sa ibang mga tao para walang manghimasok sa bisyo ko. Nagpakasal ako habang lasing, nagkaroon ako ng anak habang lasing. Ipinanganak ang anak kong lalaki na may cleft lip and cleft palate. At kinailangang sumailalim ito sa reconstructive surgery sa lalong madaling panahon. Sa lahat ng panahong iyon, patuloy pa rin akong nalululong sa alak. Dahil sa espesyal na pangangailangang medikal ng aking anak, hindi na ako pinayagan ng Navy na mag-stay pa sa other countries like Japan. Kaya bumalik kami sa Virginia Beach sa USA. Pabalik namin sa Virginia noong 2016 para sa shore duty, lalo pang lumala ang pagkakalulong ko sa alak. Nagtatago ako ng mga bote ng alak sa iba't ibang lugar sa loob ng bahay namin. Itinatago ko ang mga walang lamang bote at ang mga karton ng box wine sa ilalim ng kama. Hinihintay kong umalis ang aking asawa bago ko ilabas ang mga ito at itapon sa basurahan para hindi niya ako makita. Hindi kami lumalabas ng family ko kung wala akong pagkakataong uminom. Nagmamaneho ako ng lasing. Pumapasok ako sa trabaho na lasing at may matinding pang hangover. Mas nakakatakot pa rito na nangyari, nagtatrabaho ako sa mga explosives at life support systems ng mga pilot or military pilot habang nasa impluwensya ako ng alak. Unti-unti akong naging masamang tao sa trabaho. Palagi akong galit, sinisigawan ko ang mga tao, minamaliit ko sila, pinapahiya ko sila sa harap ng iba. May mga pagkakataon pang napapaiyak ko ang mga matatandang lalaki kong katrabaho dahil sa masasakit kong mga salita. Kapag abala ang lahat, tahimik ako at walang gumagambala sa akin habang tinitiis ko ang aking hangover. Sa bahay namin, paulit-ulit akong nahuhuli ng asawa ko. Nakakita siya ng mga empty bottles doon sa mga pinagtataguan ko na wala ng laman. Minsan, nahuli pa niya akong umaakyat sa bintana ng sarili naming pamamahay para palihim na maipasok ang isang bote ng alak mula sa aking sasakyan. Naging normal na rin sa akin ang magpuyat. Pero ang magpuyat ng gabi or buong gabi pa nga para makainom ng walang nakakaalam. Kapag malapit nang magising ang asawa ko, saka lang ako hihiga. Isusuot ko agad ang CPAP machine ko para hindi niya maamoy ang amoy ng whiskey sa aking hininga. Alam kong may seryoso na akong problema. Sinubukan kong sumali sa Alcoholic Anonymous or AA, pero hindi iyon na naging effective para sa akin. Hindi ko maintindihan ang concept ng higher power.
dahil sa wala akong pananampalataya sa Diyos noon. Sinubukan ko ring huminto sa sarili kong lakas, pero ilang araw lang ang kaya ko. Palagi akong bumabalik sa pag-iinom. Naalala ko na ang stepdad ko ay nakatigil sa pag-inom dahil sa isang gamot na binigay ng doktor na tinatawag na naltrexone. Dahil doon, nagpa siya akong magpa-enroll sa SARP. Ibig sabihin, Substance Abuse Rehabilitation Program ng United States Navy. Sinabi nila na kailangan ko munang tapusin ang buong program bago nila ako mabigyan ng gamot. Natapos ko ang program pero wala pang isang buwan, umiinom na naman ako. At tuluyan ko nang nakalimutan ang tungkol sa gamot na naltrexone. Nagpatuloy ang ganitong buhay hanggang dumating ang March 15 taong 2020. Noong araw na iyon, tumawag ako sa VA or Veterans Affairs. Sinabi ko sa kanila, gusto ko nang tumigil sa pag-inom. Ayoko na ng isa pang rehabilitation program. Ayoko na rin ng counseling. Noong araw ding iyon, niresitahan nila ako ng naltrexone. Agad ko itong sinimulan inumin at mula noon, hindi na ako muling uminom ng alak. Doon nagsimula ang isang bagong yugto ng aking buhay. Ngunit may isang tanong na bumabalik sa isip ko. Nasaan ang Diyos sa lahat ng mga panahong iyon? Ngayon, alam ko na ang sagot. Kasama ko pala siya sa buong panahon. Hindi ko lang siya nakikita. Ginagamit niya ang aking asawa upang hindi ako pabayaan. Nang tuluyan na akong tumigil sa pag-inom, saka ko lamang nakita ang lahat ng pinsalang nagawa ko. Nakita ko kung gaano kasama ang naging ugali ko. Nakita ko kung gaano ko nasaktan ang mahal kong asawa at anak. At higit sa lahat, nakita ko kung gaano katapat ang asawa ko. Sa kabila ng lahat ng sakit na naidulot ko, hindi niya ako iniwan. Sa pagbabalik tanaw, naiintindihan ko kung bakit siya nanatiling matatag. Bakit nga ba? Bakit siya naging natiling matatag para sa akin? Ano ang meron siya na wala ako? Ngayon, alam ko na ang kasagutan. Dahil siya ay may Diyos. Dahil siya ay may pananampalataya sa Diyos at marami ang nananalangin sa Kanya. Kundi dahil matatag ang pananampalataya niya sa Diyos. Habang nalululong ako sa alak, siya naman ay abala sa pag-aaral ng Bible kasama ang mga kababaihan mula sa Japan, Pilipinas, Canada at iba pang lugar. Nag-aral siya para sa women's ministry. Maraming taong patuloy na nananalangin para sa kanya. At marami ring nananalangin para sa akin kahit hindi ko sila kilala, kahit hindi ko iyon alam. Pero hindi ako bahagi ng lahat ng iyon. Hindi ako naniniwala sa Diyos. Hindi siya naging bahagi ng buhay ko. Dahil doon, may malaking bahagi ng buhay ng asawa ko na hindi ko kayang samahan. Mayroon siyang mga kapatid sa pananampalataya. Mayroon siyang fellowship. Mayroon siyang prayer group. Mayroon siyang mga taong nagpapatibay sa kanya. Siya rin ang nagturo sa anak namin tungkol sa Diyos. Kapag nagtatanong ang anak ko tungkol sa pananampalataya, wala akong maisagot. Ano nga ba ang pwede kong isagot? Wala naman akong nalalaman. Dahil hindi ako naniniwala sa Panginoon. Lalo ko lamang siyang nililito. Ngunit hindi pa rin sumuko ang Diyos sa akin. Unti-unti niya akong tinatawag papalapit sa Kanya. Kalaunan, nagsimula akong manalangin. Gabi-gabi bago matulog. Sa totoo lang, noong una, hindi ko alam kung paano manalangin. Ang mga pananalangin ko ay tungkol lang sa mga bagay na gusto ko at sa mga hinihiling ko sa Diyos. Mga 6 na buwan na akong hindi umiinom nang tumawag sa akin ang dati kong kaibigan
sa Navy. Humihingi siya ng tulong para makahanap ng trabaho sa Maryland. Tinulungan ko siyang matanggap sa Lockheed Martin na pinagtatrabahuan ko na dati akong supervisor, kung saan ako noon ay nagtatrabaho bilang egress supervisor sa Patuxent River. Pagkaraan ng ilang panahon, bumili siya ng bahay na 2 kanto lang ang layo mula sa bahay namin. Noong magkasama pa kami sa Navy, pareho kaming magulo ang buhay at mahilig kaming uminom. Pero ibang tao na ang nakita ko ngayon. May asawa na siya, may 5 na siyang mga anak, at higit sa lahat, matatag na siyang tagasunod ni Kristo tulad ng asawa ko. Ngayon, ngayon ko nakikita na ang Diyos ang kumikilos. Nang kailangan ko ng isang taong makakausap tungkol sa Kanya, inilapit niya ang kaibigan kong iyon sa buhay ko. Pareho pa ang edad ng mga anak namin, kaya madalas kaming magkita. Magkasama rin kami sa trabaho. Palagi niya akong kinakausap tungkol sa Bible. Sa naging pagbabago ng buhay niya at sa mga ginawa ng Diyos sa kanya, palagi niya rin akong hinihikayat na magbasa ng Bible. Kaya nagsimula ulit akong magbasa, pero nahirapan ako. Paulit-ulit akong nagsisimula at humihinto. Hindi ko maintindihan ang mga binabasa ko. Nagtaka pa ako kung bakit kayang magkwento ng asawa ko ng napakahaba tungkol sa isa lang na talata ng Bible. Sa akin, parang kwento lang ang lahat. Pagkatapos kong magbasa, wala akong maalala at wala akong nakikitang kahulugan. Mahigit 1 taon na akong ganoon. Paminsan-minsan na akong nagbabasa ng Bible. Paminsan-minsan din na akong nananalangin. Pagkatapos ng halos 1 taon, naisip kong maghanap ng simbahan. Sa totoo lang, hindi dahil sa gusto ko. Gusto ko lang mapasaya ang aking asawa. Noong November 2021, nakarating kami sa Faith Bible Church sa Mechanicsville, Maryland. Ito ang unang church na pinasukan ko mula pa noong bata ako. Doon ko nakilala si Pastor Rob McNutt. Siya ang pastor na ginamit ng Diyos upang baguhin ang pananaw ko tungkol sa Kristyanismo. Noon kasi, iniisip ko na mga Kristiyano ay mga hypocrite. Nalilito rin ako kung bakit napakaraming denominations. Iniisip ko, kung iisa lang ang Diyos, bakit iba-iba ang kanilang paniniwala? Bakit nga ba? Pero sa unang sermon pa lang nang narinig ko kay Pastor Rob, may sinabi siyang tumanim sa puso ko. Ang message niya ay hindi para pagaanin ang pakiramdam ng mga taong nabubuhay sa kasalanan. Ang layunin niya ay ituro ang salita ng Diyos ng tapat. At ang sino mang gustong sumunod sa Diyos ay malugod niyang tinatanggap. Hindi iyon ang eksaktong sinabi niya, pero iyon ang mensaheng tumatak sa isip ko. Dahil doon, bumalik ako. Linggo-linggo kami nag-church ng asawa ko. Namangha ako sa paraan ng pagpapaliwanag niya ng Bible. Ipinapaliwanag niya ang kahulugan ng mga salitang Greek at Hebrew na ipinapakita kung paano ito naaangkop sa tunay na buhay. Isang linggo, napansin kong umiiyak ang asawa ko habang nakikita o nakikinig sa sermon. Sinabi niya sa akin, nararamdaman ko ang pagkilos ng Panginoon. Balang araw, mararanasan mo rin iyon. Hindi ko alam kung mangyayari nga yun sa akin. Pero masaya ako dahil nakikita kong masaya ang aking asawa. Habang lumilipas ang panahon, unti-unti akong lumalapit sa Diyos. Mas naging maayos ang panalangin ko, mas napapansin ko ang mga pagpapala niya. Paminsan-minsan na akong nagbabasa ng Bible. Nakikipag-usap ako sa kaibigan kong si Donnell tungkol sa pananampalataya. Patuloy akong nag-church, dumarating sa puntong naniwala na ako na may Diyos. Pero kahit naniwala na ako, hindi pa rin nagbabago ang ugali ko. Palamura pa rin ako. Mainitin pa rin ang ulo ko. Mabilis pa rin akong
mang-insulto kapag may nagkakamali sa trabaho. Mahilig pa rin akong manlait at gawing biro ang mga pagkukulang ng ibang tao. Naniniwala na ako sa Diyos, pero hindi ko pa siya hinahayaang baguhin ang puso ko. Hindi ko pa alam na darating ang araw na mararanasan ko mismo ang presensya ng Diyos at doon magsisimula ang tunay na pagbabago ng buhay ko. Dumating ang araw na tuluyan ng binago ng Diyos ang buhay ko. Matagal ko nang ipinapanalangin sa Kanya. Panginoon, kung totoo ka, ipakita mo sa akin. Bigyan mo ako ng dahilan para malaman kung nasa tamang landas ako. Noon, lagi akong nagdududa. Kapag may nagsasabing narinig nila ang Diyos o naranasan nila ang Kanyang presensya, hindi ko pa iyon nararanasan at hindi ako naniniwala. Parang napaka-super dramatic. Isang araw, may inaasikaso kami ng asawa ko nang tawagan ko ang student counselor ko sa Embry-Riddle University tungkol sa problema ko sa isang subject ko. Habang magkausap kami, sinabi niyang may pancreatic cancer siya, stage 4. Kakasimula pa lamang niya ng chemotherapy. Mahina ang pakiramdam niya. Hindi rin niya alam kung hanggang kailan pa siya makakapagtrabaho. Pero kahit matagal na akong hindi umiinom, marami pa ring maling ugali ang natitira sa akin. Noong panahon ng pag-inom ko, isa lang ang mahalaga sa akin, ang sarili ko. Kung hindi ka makakatulong sa gusto ko, wala kang halaga sa akin. At kahit hindi na ako umiinom, ganoon pa rin ang ugali ko. Dahil hindi niya ako natulungan sa problema ko sa school, naging maikli ang pasensya ko at malamig ang pakikipag-usap ko sa kanya. Wala akong sinabi para palakasin ang loob ng aking teacher. Wala akong ipinakitang malasakit sa kanya. Sinabi ko lang, kung hindi mo ako matutulungan, sino ang makakatulong? Salamat, bye. Pagkababa ko ng telephone, agad kong naramdaman na mali ang ginawa ko. Tahimik lang ang asawa ko, pero alam kong napansin niya ang naging ugali ko. Doon ako nanalangin. Panginoon, bakit ganoon ang naging asal ko? Alam kong mali iyon. Tulungan mo akong maitama ito. Habang namimili ang asawa ko, nag-search ako sa internet kung ano ang maaaring makatulong sa mga taong dumaraan sa chemotherapy. Bumili ako ng mga tsinelas, malalambot na sweater, kumot, lip balm, at saka mga candy. Bago kami umuwi, dumaan kami uli sa Embry-Riddle University sa campus para ibigay ang mga iyon sa aking teacher. Pagdating namin, palabas na sana siya ng parking lot. Tumabi ako sa sasakyan niya. Lumabas ako, dala ang mga binili ko. Humingi ako ng tawad sa naging ugali ko. Hindi ako makapaniwala sa susunod niyang sinabi. Tinanong niya ako, pwede ba kitang ipagdasal? Siya ang may cancer. Siya ang may nararamdaman. Siya ang dumaraan sa chemotherapy. Ako ang naging masama sa kanya, pero ako pa ang gusto niyang ipagdasal? Habang nananalangin siya para sa akin at nagpapasalamat sa Diyos para sa mga dala ko, may nangyari na hindi ko kailanman malilimutan. Habang tumutulo ang mga luha ko, napuno ng kakaibang kagalakan ang puso ko. Bigla kong naalala ang sinabi ng asawa ko noon, balang araw, mararamdaman mo rin ang pagkilos ng Panginoon. At iyon na nga ang araw na iyon. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, tunay kong naramdaman ang presensya ng Diyos. Parang malinaw ang message niya sa aking puso, maging mabait ka. Tulungan mo ang ibang tao. Itigil mo ang pagiging makasarili mo. Mula noon, nagbago ang direksyon ng buhay ko. Hindi na ako bumalik sa dati. Kinabukasan ng linggo, habang nasa simbahan kami, nagtanong ang pastor kung sino ang handa nang tanggapin si Jesus sa kanilang puso. Alam kong ako yon, kailangan ko siya. Sinundan ko ang panalangin ng pagtanggap kay Hesukristo bilang aking Panginoon at aking tigapagligtas. Mula noon,
nagsimula akong maglingkod. Nag-volunteer ako sa The Mission nung kami ay nasa Maryland pa, isang ministry na tumutulong sa mga taong walang tirahan at sa mga dating nakakulong upang magkaroon ng bahay, trabaho, at bagong buhay habang lumalakad kasama ang Diyos. Pakiramdam ko, sa wakas ay nasa tamang landas na ako. Nagsimula ring magbago ang ugali ko sa trabaho. Kilalang kilala ako noon bilang mainitin ang ulo at mahilig manlait. Ngayon, sinisikap ko ng kontrolin ang bibig ko. Hindi na ako nagsasalita kung wala naman akong mabuting sasabihin. Tumigil ako sa pangungutya at pang-aasar sa iba. Nagdadala pa ako ng Bible sa trabaho at tahimik na nagbabasa kapag may pagkakataon. Kalaunan, napansin kong halos wala nang gustong lumapit sa akin sa trabaho. Hindi dahil sa galit sila, kundi dahil nabago ako. Hindi na ako ang dating taong kilala nila. Unti-unti ring nawala ang marami kong dating mga kaibigan. Dati, kapag wala kang pakinabang sa gusto ko, inaalis kita sa buhay ko. Nadala ko pa rin ang ugaling iyon bilang Kristiyano. Sa kagustuhan kong lumapit kay Jesus, bigla kong inilayo ang sarili ko sa mga katrabaho ko nang hindi man lang nagpapaliwanag. Dahil dito, naging mabigat ang pakiramdam ko tuwing pumapasok sa trabaho. Naging puno ng takot at pag-aalala ang bawat araw ko. Hindi ko pa alam noon na ginagamit ng Diyos ang lahat ng ito upang ihanda ako sa susunod na yugto ng aking buhay. Noong unang bahagi ng 2025, nag-apply ako ng trabaho sa Oceana at natanggap ako. Pag-uwi ko, sinabi ko agad ito sa aking asawa. Lilipat na tayo sa Virginia. Ipinaliwanag ko sa kanya na wala na akong nakikitang kinabukasan sa dati kong trabaho sa Patuxent River kahit ako ay isang supervisor. Mabilis ang lahat ng nangyari. Sa loob lamang ng isang buwan, nakalipat na kami sa Moyac, North Carolina at nagsimula na ako sa bago kong trabaho. Sa pagbabalik tanaw, napagtanto kong hindi ko masyadong ipinanalangin ang desisyong iyon. Sarili kong plano yon, sarili kong kagustuhan, sarili kong desisyon. Ginawa ko ang gusto ko sa paraan na gusto ko at sa bilis na gusto ko. Iniwan ko ang church na naging tahanan namin sa Maryland. Iniwan ko ang pastor na nagturo sa akin ng salita ng Diyos. Iniwan ko ang nag-iisa kong malapit na kaibigan sa Maryland. Akala ko magiging masaya ako basta magkaroon ng mas magandang trabaho. Akala ko sapat na ang magandang career, pero mali ako. Hindi pala trabaho ang kailangan ko. Ang kailangan ko ay ang Diyos na buhay. Pagkatapos kong magsimula sa bagong trabaho, napansin kong wala ring nagbago. Hindi ako naging mas masaya. Wala akong church. Wala akong mga kapatid sa pananampalataya, kundi ang aking asawa. Nawala ang suporta ng dati kong mga kapatid sa pananampalataya sa Maryland. Halos bawat linggo naghahanap kami ng asawa ko ng bagong church. Napunta kami sa iba't ibang church mula Elizabeth City hanggang Portsmouth at Virginia Beach. May ilan din kaming pinuntahan sa Moyac. Pero wala kaming matagpuang church na katulad ng iniwan namin sa Maryland. May ilan din kaming pinuntahan sa ibang lugar. Walang sermon na katulad ng mga itinuro ni Pastor Rob. Unti-unti akong naging tamad sa espiritual na buhay. Bumalik na naman ako sa dati kong pag-iisip na kaya ko to. Ako ang aayos ng mga problema ko. Sa bago kong trabaho sa Oceana, determinado akong maging ibang tao. Ayokong bumalik sa dati kong ugali. Ayokong manira ng kapwa. Ayokong sumali sa tsismisan. Ayokong magalit agad. Bagong simula iyon kasama ang mga taong hindi pa ako kilala. Ngunit, hindi nagtagal, dumating ang isang malaking pagsubok sa aking buhay.
May isa akong katrabaho na nagpapaalala sa akin ng dati kong sarili, ng dati kong pag-uugali. Mabait siya kapag maayos ang pakiramdam niya. Pero kapag nagalit siya, sisigawan ka niya at iinsultuhin sa harap ng iba. Noong unang linggo ko pa lang sa trabaho, inabot ko siya or inabot ko ang isang gamit na hawak niya. Bigla niya akong sinigawan ng walang sabi-sabi. Minura niya ako sa harap ng maraming tao. Sinabihan ako ng mga masasakit na salita. Sa unang pagkakataon, ako naman ang nasa kabilang panig. Ako naman ang pinagsisisigawan. Pag-uwi ko, sinabi ko sa asawa ko o sinabi ng asawa ko, ipagdasal mo siya. Manatili kang kalmado, huwag mong hayaang baguhin ka ng sitwasyong ito. Sa loob ng halos 6 na buwan, paulit-ulit niya akong sinisigawan. Pero hindi ako gumaganti, pinipili kong maging mahinahon. Sinusuklian ko siya ng kabutihan. Nagdadala pa rin ako ng Bible sa trabaho. Patuloy akong nagbabasa. Sinisikap kong mamuhay bilang isang Kristiyano. Pero may kulang, wala kaming church. Wala akong grupo ng mga mananampalatayang sumusuporta sa akin katulad ng aking asawa. Ang mga pinakamahalaga at ang pinakamahalaga, hindi ako tunay na umaasa sa Diyos noong time na yun. Sa sarili ko pa rin ako umaasa. Hanggang sa dumating ang araw na napuno na talaga ako. Muli niya akong sinigawan. At sa pagkakataong iyon, gumanti ako. Lahat ng insultong ibinato niya sa akin ay binalik ko rin sa kanya. Lumapit siya sa akin ng galit. Tinulak ko siya. Halos nauwi kami sa suntukan. Namagitan ang mga katrabaho namin. Nakialam ang management. Pinagsulat kami ng mga salaysay. Noong araw na iyon, sigurado akong siya ang matatanggal sa trabaho at hindi ako. Sa wakas, naisip kong pananagutan na niya ang lahat ng ginawa niya sa akin. Pero habang lumilipas ang mga araw, nagsimula akong makonsensya. Naisip ko, kung nanahimik lang sana ako, kung lumayo na lang sana ako, hindi sana ito nangyari. Sinimulan ko siyang ipagdasal araw-araw. Ipinanalangin kong maging maayos ang buhay niya kasama ang aking asawa. Sa aking panalangin, na sana ay hindi siya mawala ng trabaho, na sana ay magkaroon kami ng pagkakataong magkaayos. Pagkaraan ng ilang linggo, nakita kong tinawag siya ng union steward at ng management. Biglang bumigat ang pakiramdam ko. Nanalangin ako agad para sa kanya kasama ang aking asawa. Pero hindi ko inaasahan ang mga susunod na mangyayari. Tinawag din nila ako. Pareho kaming tinanggal sa trabaho dahil pareho kaming nagkamali. Dahil pareho kaming naging marahas. Habang pauwi ako, para akong gumuho. Halos 20 taon kong binuo ang karir na ito. Pero sa isang iglap lang, nawala lahat. Nakita ko ang mga bunga ng sarili kong mga desisyon. Nakita ko ang mga pagkakataong hindi ko pinili ang kababaang loob. Nakita ko kung paano ako bumagsak dahil sa sarili kong pagmamataas. Habang nagmamaneho ako pauwi, ako ay umiiyak. Umiiyak akong nananalangin. Sinabi ko sa Diyos, Panginoon, tapos na ako sa sarili kong paraan ng pamumuhay. Hindi ko na kayang ayusin ang buhay ko. Pakita mo sa akin ang landas na gusto mong tahakin ko. Humingi ako ng pasensya sa Panginoon. Humingi ako ng karunungan upang makita ang kanyang kalooban. At humingi ako ng lakas ng loob upang sundin ito kahit mahirap. Pag-uwi ko ng bahay at sinabi ko sa asawa ko ang nangyari, hindi siya natakot, hindi siya nagalit, hindi siya nagpapanik. Sa halip, ang sinabi niya sa akin, ipagdasal mo pa rin ang katrabaho mo. Ginagamit ito ng Diyos para turuan ka. Magtitiwala tayo sa Kanya. Siya ang maglalaan ng lahat ng kailangan natin. Doon
Ako tuluyang bumagsak nang marinig ko magsalita ang aking asawa. Habang tinitingnan ko ang katahimikan at matibay na pananampalataya ng asawa ko, napaiyak ako. Muli akong nanalangin. Panginoon, ayoko nang sirain ang buhay ko. Mula ngayon, ikaw na ang maghari sa buhay ko. Turuan mo akong maghintay. Ipakita mo ang landas na gusto mong tahaking ko. Bigyan mo ako ng lakas na loob na sundin ang iyong kalooban. Sa pagkakataong iyon, hindi ko pa alam. Ang pagkawala ng trabaho ang simula ng pinakamakandang kabanata ng buhay ko. Pagkatapos kong mawala ng trabaho, naghanap ako ng church sa internet. May nakita akong church na araw-araw ko palang nadaraanan mula na lumipat kami. Pero hindi ko kailanman pinasok. Ito ang Hickory Ridge Community Church. Sinabi ko sa asawa ko, sa linggong ito, dito tayo magsisimba. Pagdating namin sa church, may isang bagay na agad kong napansin. Sa harap ng church na iyon, sa ilalim ng krus, nakasulat ang salitang patience na pagkalaki-laki. Napangiti ako. Buong linggo ko iyong ipinapanalangin sa Diyos. Humingi ako ng pasensya. At ngayon, pagdating namin sa church, iyon agad ang bumungad sa akin. Para sa akin, parang sinasabi ng Diyos, narinig ko ang panalangin mo. Pagpasok namin sa loob ng simbahan, nakita ko na naman ang salitang patience. Lalong tumigbay ang paniniwala kung dinadala kami ng Diyos sa tamang lugar. Noong araw na iyon, nangaral si Pastor Calvin tungkol sa paggamit ng mga gift ng Diyos na may pag-ibig or kaloob ng Diyos na may pag-ibig. Habang nakikinig ako, para bang ako ang kinakausap ng Panginoon. Naalala ko ang lahat ng tagumpay ko sa trabaho. Marami akong nagawa, marami akong natanggap na parangal, marami akong natanggap na rewards, marami akong naabot or na-achieve. Pero, napagtanto ko, ginawa ko ang lahat ng yun para sa sarili kong karangalan, hindi para sa Diyos. Naging mapagmataas ako. Iniisip kong ang lahat ng tagumpay ko ay dahil sa sarili kong kakayahan. Hindi ako umasa sa Diyos kahit isang beses. Akala ko sapat na ang sipag, talino at tiyaga bilang asawa o bilang ama. Pero, nang mawala ang lahat ng iyon, saka ko lang naunawaan na wala pala akong magagawa kung wala ang Diyos. Pagkatapos ng pagsamba, may nakita akong mga brochure. Isa sa mga ito ay tungkol sa Celebrate Recovery. Dahil dati akong alcoholic at may karanasan sa AA, agad akong nagtanong kung paano ako makakatulong. Paglabas namin ng church, sinabi ko sa asawa ko, nakita na natin ang simbahan natin, ang bahay natin. Dito na tayo magbo-volunteer. At ganoon nga ang nangyari. Habang lumilipas ang mga linggo, bawat sermon ay parang sagot sa mga panalangin ko. May sermon tungkol sa paglaban sa panghihina ng loob, may sermon naman tungkol sa pakikipaglaban sa isip, at meron din naman tungkol sa pagpuno ng isip ng salita ng Diyos, at tungkol din sa pagiging kontento, sa pagiging tapat, sa pagsuko sa Diyos, sa pagkilala na wala akong magagawa kung wala siya, sa pagiging mapanalangin, at sa pagpipigil ng dila. Sa bawat linggo, pakiramdam ko ay eksaktong message ang ibinibigay ng Diyos na kailangan kong marinig. Sumali rin kami ng asawa ko sa isang small group na tuwing Wednesday. Doon ko nakita kung gaano karaming bagay sa mundo ang unti-unting lumalayo sa akin sa Diyos. Napagtanto kong maraming oras ang nasasayang ko sa mga bagay na walang kahulugan. Sa halip na ituon ko ang isip ko sa Panginoon, abala ako sa mga bagay ng mundo. Kaya natutunan kong manatiling malapit sa Diyos. Araw-araw kong binabasa ang kanyang mga salita, unti-unti kong hinahanap ang layunin niya para sa buhay ko. Sa wakas, hindi na ako nag-church para lang mapasaya ko ang aking asawa. Hindi na rin dahil gusto kong maging mabuting ama.
Nagsisimba na ako dahil gutom na gutom akong makilala pa si Jesus. Sa tuwing aalis ako sa church, after ng sermon or service, puno ng kagalakan ang puso ko. Madalas ay naiiyak ako, katulad ng nakita kong pagluha ng asawa ko noon sa Maryland. Katulad ng araw na ipinanalangin ako ng counselor ko. Ramdam ko ang presensya ng Diyos sa buhay ko. Sa bawat Sunday service, small group, bawat men's breakfast, sa bawat celebrate recovery, pakiramdam ko ay personal akong kinakausap ng Diyos. Ngayon, wala na akong trabaho. Natapos na ang career, halos 17 taon kong itinayo. Pero, masasabi kong mas masaya ako ngayon kaysa noon. Mas malapit ako sa Diyos kaysa dati. Mas nagtitiwala ako sa Kanya ngayon kaysa noon. At nagpapasalamat ako na nawala ang trabaho ko. Dahil kung hindi iyon nangyari, maaaring hindi ako tuluyang sumuko sa Diyos. Ginamit ng Panginoon ang panahon ng iyon upang baguhin ang mga nakasanayan ko. Ngayon, sinisimulan ko ang bawat umaga sa panalangin, pagbabasa ng mga Psalms at Proverbs. Nag-aaral ako ng Bible araw-araw. Naghahanap ako ng pagkakataong maglingkod sa church. Dumadalo kami sa small group mag-asawa. Nakikipag-fellowship kami ng asawa ko sa mga kapatiran kay Kristo. Humahanap ng mga taong makakapagturo at makapagpapalago ng pananampalataya ko. Madalas akong manalangin. Palagi kong kinikilala ang mga pagpapala ng Diyos. At lagi akong nagpapasalamat sa Kanya dahil wala akong trabaho. Nagkaroon ako ng oras para sa mga bagay na tunay na mahalaga, na ipaghahatid ko ang aking anak at hinahatid ko rin siya sa pagtulog niya gabi-gabi sa kanyang kama. Ako rin ang gumigising sa kanya tuwing umaga. Nakakadalo na rin siya sa Awana Kids Ministry, kasabay naming mag-asawa. Mas naibibigay ko ngayon sa pamilya ko ang tunay nilang kailangan. Hindi lang pala pera, hindi lang pala mga mamahaling bagay, kundi ang isang ama na sumusunod kay Kristo. Noong isinuko ko ang buhay ko sa Diyos, nagsimula akong makita ang kanyang pagkilos sa maliit na bagay. Dati, ang tawag ko rito ay mga coincidence lang. Ngayon, alam ko ang mga ito ay paraan ng Diyos upang gabayan ako. Hindi ko narinig ang kanyang tinig. Hindi ko siya nakita ng harapan. Pero nakita ko ang kanyang kamay na kumikilos sa buong buhay ko. Nang magkita kami ng school counselor sa tamang oras, Diyos ang may gawa noon. Nang tumawag ang dati kong kaibigan sa Navy at lumipat ng bahay malapit sa amin, Diyos ang may gawa noon. Nang matagpuan namin ang Faith Bible Church sa Maryland, sa unang try pa lang, Diyos ang may gawa noon. Ibinigay sa amin ng Diyos ang church na iyon sa Maryland at alam niyang kailangan ko yun. Nang mawala ang trabaho ko sa paraang iyon, Diyos ang kumikilos upang baguhin ako. Pagkatapos kong mawala ng trabaho, kinuwenta namin ang lahat ng gastusin namin. Napagtanto naming sapat ang disability benefits para mabayaran ang lahat ng bayarin at may natitira pa. Kaya rin ng asawa kong mapagkasya ang budget namin sa pagkain. May bubong pa rin kaming aming natutulugan. May pagkain pa rin kami araw-araw. May church na kaming tahanan ngayon. At higit sa lahat, may kapayapaan kami. Napakarami pang halimbawa ng katapatan ng Diyos, malalaki at maliliit. Sa tuwing nagbabasa ako ngayon ng Bible, hindi na lang ito kwento. May kahulugan na, may message na. Parang kinakausap ako ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Dati, hindi ko iyon nakikita. Nakita ko lamang ito nang tuluyan kong isuko ang buhay ko sa kanya. Lahat tayo ay may pinagdaraan ng pagsubok. Normal iyon sa buhay ng isang Kristiyano. May mga problema pa rin sa mundong ito. Hindi iyon mawawala. Noon, nang mawalan ako ng trabaho, sinabi ng asawa ko, habang lalo kang lumalapit sa Diyos, lalo ring susubukan ng dyablo na hadlangan ka.
Yan ang hinding-hindi ko makakalimutan na sinabi sa akin ng asawa ko. Ngayon, naiintindihan ko na ang ibig niyang sabihin. Pero iba na ang pananaw ko. Hindi na ako umaasa sa sarili kong lakas at talino. Umaasa na ako sa Diyos. Araw-araw hinihingi ko ang kanyang gabay, ang kanyang karunungan, ang kanyang lakas, ang kanyang pagtitiis, at ang tapang na sundin ang landas na inihanda niya para sa akin. Halos 17 taon kong itinayo ang aking career. Mahusay ako sa trabaho, lagi akong napopromote. Yes, ipinagmamalaki ko iyon. Pero ginawa ko ang lahat sa sarili kong lakas at para sa sarili kong karangalan. Na mawala ang lahat, saka ko lamang tunay na naunawaan ang sinabi ni Jesus sa John chapter 15 verse 5. Sapagkat kung hiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa. Lahat ng itinayo ko nang wala ang Diyos ay gumuho. Pero ang lahat ng ibinigay niya matapos akong sumuko sa Kanya, kapayapaan, purpose, tunay na kagalakan, at binago niya ang aking buhay. Iyan ang mga bagay na mananatili magpakailanman. Ang Diyos ay tapat at ang pagsuko ng buhay kay Kristo ang pinakamagandang desisyon na nagawa ko. Mga kapatid, trust God even when your situation feels hopeless. Bago makilala ng aking asawa si Jesus, ang kalagayan ng lalaking ito ay tila wala ng pag-asang mabago. Sa mata ng tao, imposible na siyang matulungan. Wala ring kakayahan ang kahit sino na palayain siya mula sa kanyang kalagayan kahit ang kanyang asawa. Pero ipinakita ni Jesus na walang situation na sobrang hirap para sa kanyang kapangyarihan. Kung kaya niyang baguhin ang buhay ng lalaking ito na aking asawa na si Jason na matagal ng wasak at kontrolado ng kadiliman, kaya rin niyang kumilos sa mga situation na parang imposible para sa atin. Ganoon din sa atin. Maaaring may bahagi ng buhay natin ngayon na parang wala ng pag-asa. Mga problemang matagal nang dinadala, mga relasyon na parang sira na, o mga panalangin tila walang sagot. Pero tandaan natin ito, ang Diyos na nagpalaya sa lalaking ito na aking asawa ay siya ring Diyos na pinaglilingkuran natin ngayon. Nakikita niya ang ating kalagayan, nauunawaan niya ang ating pinagdadaanan, at kumikilos siya sa kanyang tamang panahon at paraan. Kaya kahit hindi pa natin nakikita ang sagot, maaaring tayong magtiwala sa Kanya dahil hindi tayo nakalimutan ng Panginoon at hindi tayo kailanman malayo sa Kanyang awa, pagmamahal at kapangyarihan. Hanggang dito na lamang po ang napaka-powerful living testimony ng aking asawa na si Brother Jason Johnson. Ganyan kabuti ang ating Panginoon. Purihin siya magpakailanman. Amen.